Humiling ang ilang retailer sa Department of Agriculture na silipin ng ilang livestock farms dahil sa pagtaas ng presyo ng karneng baboy sa merkado. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Todo diskarte ang mga mamimiling sina Irene at Emily sa kanilang budget ngayong tumataas ang presyo ng karneng baboy sa merkado 2 linggo bago magpasko. Sobrang tipid po, nagbabawas sa ibang budget. Ang panawagan po natin sana, ma-action ng mga nakaupo sa gobyerno. Marami akong maghanda noon. Ngayon, yung ordinary na lang namin pagkain sa araw-araw, ganun na lang yung ginagawa ko. Hindi na ako naghahanda talaga. Kung ano na lang yung kaya at kung ano na lang yung gusto ng mga bata, yun na lang. May isang pasta ka, may isang putahe ka, yun na lang. Pero dati may prutas pa, may ano. Ngayon wala na. Pagkakasyahin po kung ano yung kaya sa budget. Halimbawa, 5 yung pamilya, kalahating baboy, kalahating manok, ganon. 350 pesos ang kilo ng kasim at pige, habang 390 naman sa liempo. Mas mataas ito kumpara sa itinatag na maximum suggested retail price ng Department of Agriculture. Hiling naman ng tinderang si Noemi, silipin din sana ng DA ang mga livestock farms. Aniya, mataas ang farm gate price, kaya napipilitan silang magtaas din ng tinda sa palengke para iwas lugi. Dating ang baboy mo isang buo ang itinitinda mo, ngayon kalahating 1/4 na lang Kayo pumunta sa piggery para anuhan ninyo yung piggery. Pigilin nyo sa pagtaas. Tumugon naman ang DA sa hiling ng retailers. Isa yan sa titingnan kasi nagkaroon na ng consultation dati. Nagka-agree na yung producer at si Kiko na para doon sa farm gate price ng live weight na baboy. So, yun ang isang titingnan. And of course, may kasunduan naman sa CP para magdala doon sa mga areas na tama yung presyo. Pero ano yan, i-discuss yan sa livestock. Bakit mataas pa rin ang presyo? Bagamat meron na mga ganitong kasunduan. Tiniyak din ng ahensya na sapat ang supply na frozen pork sa mga cold storage facilities sa demand ngayong holiday season. Ito ay sa kabila ng importation ban sa karneng baboy mula sa Spain at Taiwan dahil sa African swine fever outbreak. Kinumpirma din ng kagawaran na PPR-free ang Pilipinas matapos ang napaulat na Pes des Petits Ruminants o PPR na kumakalat sa mga kambing at tupa sa Vietnam. Bagamat hindi ito nakakahawa sa tao, patuloy pa rin ang pagpapatibay ng biosecurity sa mga farm, isolation ng luma at bagong dating na hayop at disinfection sa mga kagamitan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.